So these are clips of PBBM this morning, today, April 9th. And pinost siya ng isang reporter at yan si BBM, naglalakad, masigla, tanggalin ko lang yung sound niya. Okay? Naglalakad siya, hindi yan AI, may mga kasama. Ayan. Okay? Proof of life. Ayan din siya. Nakikipagkamay. Nakikipagkamay, di ba? Ayan. Sa tingin ko, hindi naman siguro yan apparition. Hindi rin AI. Kasi sa iba't ibang networks, iba't ibang reporters, pinapost. At pinapost din ng mga nakakita, yung mga nandyan na nag-video. Kasi nga, may cellphone na tayo, di ba? So, if you're not satisfied yet, if you think that this is AI edited, kung ano-ano pa, kasi nga, naniniwala lang kayo, yung mga DDS, mga datae, sa mga fake news vloggers nyo. Okay? Kung sino yung mga fake news vloggers nyo, doon lang kayo naniniwala. Doon umiikot yung reality nyo. Yung concept nyo ng reality. So, ito post din sa ABS-CBN. Diba? Okay? So, yan. Meron din dyan si Fiona. May mga nag-post na mga netizens. So, what am I trying to say? Na buhay si PBBM, nakakalakad, wala sa freezer. Okay? At kung ano-ano pang mga fake news na pinagsasabi ng mga putang inang dutae. Kagaya nito. Nitong baboy na to. Na nagsabi na nasa freezer na daw si PBBM. Itong si Eloy Bugris na ang pangalan niya in real life is Jinky Carpio na isang certified scammer, kriminal, magnanakaw, manloloko, lahat-lahat na. So panoorin niyo yung sinasabi ng babaeng ito na Ilongga daw. Okay? Isa siyang kahihiyan sa mga Ilonggo. Nasa freezer na. Ang presidente niyo, putang ina, isang linggo na nawawala. Denial ba rin ng mga sapat? Ginapang ano nila? Ginapang threaten nila ang mga taga St. Luke's and everything. Di ba? Saan ka kumukuha ng ganyang klaseng kapal ng mukha? Ng ganyang klaseng paninira at ugali para magsinungaling ng ganyan? It could be that you're being paid kasi nga parang ni-recruit ka lang ni Fiona kamakailan lang, 'di ba? May video call ka pa nga na pinost mo, 'di ba? Tuwang-tuwa ka. Parang biik na na umaalingaw-ngaw, 'di ba? O bobo ka lang talaga or it's a combination of everything. Bobo, siraulo, kriminal, isang mukhang pera. Mukhang pera ka naman talaga kasi nga proud ka pa na sinabi sa iyong live na nakunan o na screen record ng mga netizen na kung na-scam ka niya daw, sa mga na-scam daw niya, kasalanan daw nila kasi nagpaloko sila, di ba? Ganyan mag-isip itong putang inang baboy na to. So kung ano-ano mga pinagsasabi na yung mga nasa St. Luke's daw, tinakot, gano'n. Hindi ko naintindihan kasi may nag-iilonggo di ba? Kapal na mukha. Ilan ka doktor bilat sing Eloy ang kumanta na sang bayang magiliw? Sino sila? I mean, can you give us proof? Na wala ka naman talagang proof. Kasi unang-una, sa sinabi mong nasa freezer na si PBBM, dun pa lang bagsak ka na. Dun pa lang isa ka ng fake news peddler at dapat kang kasuhan. Kasi wala kang ebidensya. Kasi kung nag-research ka, may internet ka, alam mo sa sarili mo, kahapon nag-search ako kung nasan si PBBM. And I was able to see clips, real videos, na nasa mga event siya at pinagpipilitan ng mga putang ng mga DDS at na-fact check pa sila ng ABS-CBN ngayong araw lang na to at ng ibang network na nagpapakalat ang mga DDS ng fake news na gumagamit daw yung isang network ng file footage para
ipakitang buhay si PBBM. Putang ina, saan kayo kumuha ng ganyang kapal ng mukha, ganyang klaseng kabubuhan para magkalat ng napaka-easily debunk na kasinungalingan, kagaya ng ginagawa ng putang inang baboy na to na fake news peddler na nga, criminal pa, at scammer. Di ba? At si Manny Pangilinan nyo di puta, ginapahog nyo ang may-ari isang St. Luke's na dapat hindi magsalita. Palabasin nyo ang presidente nyo nga live ngayon. Di ba? Sino ka para mag-demand ng ganyan? Hindi po dapat tanungin nasa ng Pangulo. Yan po ay kalokohan lang ng oposisyon. Ang presidente po hindi nawawala. Palagi po natin siyang kapilig. Palagi po niyang iniisip ang kapakanan ng ating mga kababayan. Oposisyon, itigil niyo na po yan. Di ba isa ka lang scammer? Isang walang kwenta kung hindi ka kinausap ni Fiona. Fiona was trying to or is trying to platform this pig. That's what she's trying to do. Kung lahat ng kriminal ilabas, gagawin niya para lang manalo siya. Ganyan nakadesperado si Fiona. Nakikita nyo yung pattern? Lahat ng mga scammer, lahat ng mga kriminal ay nire-recruit nilang maging vlogger, DDS vlogger na magkalat ng fake news kasi yun naman talagang alam nila eh. Itong babaeng to, hindi naman talaga to nakapag-aral. Asal nakapag-aral ba yung ganyan? Okay? Yes, marunong siya mag-English ang mga mali-maling English. Siguro dahil natuto siya sa kanyang mga AFAM, di ba? Pero yung kanyang level ng education, parang grade 6 and I'm sorry sa mga nakapag-grade 6 lang. I mean, yun yung level niya eh. Level grade 6. Yung, kung makapagsalit pa nga lang, di ba? Wala na sa hulog. Palabasin yung hindi recorded. Hindi mga edited, yung di puta, mga 19 kupong-kupong pabilat sing Inoy nga video. Di ba yung ganyang klaseng talking points, sa kanila mismo galing yun. Yung edited, AI, lahat na ng klaseng putang inang paninira gagawin nila. Sino ba yung deepfake na mahilig mag-deepfake? Hindi ba mga DDS? Sila mismo, yung Polvoron deepfake nila na nag-international news. Di ba nakakaya sila pero walang hiya nga ang mga DDS. Yun yung matindi. Yun nakakalungkot. Kahit anong klaseng gawin mong debunk ng kanilang mga kasinungalingan, mukhang hindi sila tinatamaan kasi nga asal addict sila. Mga bobo, wala silang self-reflection, wala silang self-awareness. Kagaya ng amo nila o Diyos-Diyosa nilang si Fiona. Tingnan nyo na lang, okay? Huwag na tayo kay Ilubugris, wala namang kwenta yun eh. Pero, pinag-uusapan lang natin siya kasi si mismong si Fiona ang nag-platform sa kanya. Okay? Nirecruit ni Fiona si Iloy Bugris para maging fake news vlogger. Okay? And I'm pretty sure kaya kailangan tingnan yung kanyang bank accounts eh, 'di ba? Kung sinong nagbibigay sa kanya ng pera. At malamang sa malamang may pinanggagalingan yan at galing yan sa mga Duterte. So, si Fiona So, ayan lang naman siya, 'di ba? Mukha bang matino siyang tao? Mukha bang normal ang pag-iisip ng babaeng to? Na number 1 daw sa surveys? Di ba? Nakakalungkot. Malo. Di ba? Yung mga ganyang klaseng gestures, mannerism, kanyang behavior. Mukhang siya yung nagpapakalat. Galing sa kanya yan. Galing sa kanyang mando. Yung tungkol sa fake news, sa sakit daw ni PBBM, stage 4 cancer daw. Sila ni Harry Roque, 'di ba? Siya mismo, si Fiona mismo galing ang sa USB Polvoron, hindi ba? Kung maalala nyo na inamplify o sinakyan ni Cathy Binag na isang pambansang kabit daw di umano, 'di ba? Galing kay Fiona lahat yan. Ganyan ang style ng mga Duterte na manira. Masyado silang mapanira. At hindi lang yung mga kalaban nila, yung mga sinisira nila. Di ba? Pati mga inosenteng tao. Yung mga tukhang ng kanyang ama. Yung kanyang madugong drug war na isang epic fail. Di ba? Tapos,
yung bansa din natin sinira ng kanyang ama at gustong sirain ulit ng kanyang anak na may saltik sa utak. Good luck sa kanya. Di ba? Oh. Circumstantial evidence na may alam si Fiona sa mga paninirang ginagawa. Kasi nga, di ba, siya mismo ang nagsabi na sisirain ko kayo. Mismong sa kanyang bibig. Okay? Yung mga moments na nawawala siya sa kanyang sarili. Siguro this time, uminom siya ng gamot na pampakalma, na pampanormal, di ba? Kaya medyo okay yung mga kanya ngayon eh. Although, umiwas siya sa mga interviews sa media kasi nga hindi siya makasagot. Puro scripted lahat. Pati sa SMNI. So, ito yung gusto maging presidente ng mga putang inang dutae at nakakalungkot na number 1 daw siya sa survey. Sabi ng mga, ewan ko, mga survey experts. Pero hindi ako naniniwala dyan kasi nga, never been surveyed at all in my entire life.